Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Maganda itong pag-uusapan natin ngayon mga tol dahil nasa Pilipinas na ang pinakabagong warship ng ating bansa na tinatawag na BRP Diego Silang. No? So ito nga ay nasa Pilipinas na mga kapatid mula to sa South Korea. Ito'y panibagong dagdag dito sa asset ng ating sandatahang lakas para ipagtanggol ang ating mga nasasakupan. Nakakalungkot isipin mga kapatid yung mga nagaganap ngayon dito sa ating bansa, lalong-lalo na pagdating sa politika, pagdating sa kapakanan ng mamamayang Pilipino dahil napakaraming, alam mo yon, hindi lang mga mananakop ang kalaban natin eh. Ang kalaban natin mga tol, mga magnanakaw sa ating gobyerno eh. Nakakalungkot isipin mga tol, pero eto pag-usapan natin. Ang ating laban naman pagdating naman sa ating teritoryo, which is ang West Philippine Sea. No, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Mga tol, marami tayong pag-uusapan ngayon eh. Meron akong gustong sabihin o ibahagi sa inyong lahat mga tol, no? Tungkol sa nangyayari ngayon sa ating bansa na lahat naman siguro tayo, no? Minamahal natin ang ating bansang Pilipinas, mahal natin ang ating pagiging Pilipino. Nakakalungkot lang mga tol na sa panahon natin ngayon, well dati pa rin naman pero mas matindi ngayon, na hindi lang mga dayuhan ang ating kalaban, kundi yung mga taksil mismo sa ating bayan, no? So sana tayong lahat mga kapatid ay manindigan, ipaglaban natin, syempre ang ating karapatan, unang-una rito sa West Philippine Sea, at ipaglaban natin mga tol yung ating pagiging Pilipino. Sana may magawa tayong lahat para labanan din mga tol, lalong-lalo na yung nagpapahirap sa ating lahat, etong mga nasa pwesto. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nasa Pilipinas na ang pinakabagong barko ng Philippine Navy na tatawaging BRP Diego Silang, ang ikalawa sa Malvar-class frigate na binili sa South Korea. Sa naging paglalayag nito sa karagatan ng bansa, nagsilbing escort ang BRP Jose Rizal 14 nautical miles mula sa Botolan, Zambales nitong Lunes. Alam mo, nakakatuwa lang makita na meron tayong mga ganitong bagong barko na binibili natin galing sa ibang bansa. Ito'y tanda mga tol kung gaano katindi ang korupsyon dito sa ating bansang Pilipinas. Kasi kung hindi sana kurakot mga tol, yung mga namumuno dito sa atin, hindi natin kailangan bumili ng barko sa ibang bansa, bagkos tayo mismo yung gumagawa. Hindi naman kasi usapan mga tol na maliit lang ang bansa natin. Hindi bakit ang Taiwan? Di hamak na mas maliit yun mga tol. Pero tignan mo, sila mismo gumagawa ng sarili nila. Meron nga silang submarine eh. Marami tayong mga kababayan na doon nagtatrabaho, imbis na dito. Bakit? Mas malaki yung sahod dun eh. Mas malaki yung mas maganda yung benepisyo dun eh kaysa dito eh. 'Di ba? Bakit? Kasi mga tol, yung para sana sa taong bayan napupunta lang sa bulsa ng iilan. Yun ang nakakalungkot doon mga tol. Biruin mo ang Pilipinas, archipelagic country tayo. Napapaligiran tayo ng tubig. Pero kakapiranggot lang yung mga barko natin mga tol. At magpahanggang ngayon para sa taong 2025 mga tol na pag-iiwanan ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi na ngayon natin alam kung sino mapagkakatiwalaan natin eh. 'Di ba? Kung Duterte mga tol, sige, pro-China. Sabihin natin hindi pro-China pero kaibigan sila ng China mga tol. 'Di ba? Which is nananakop sa atin, umaangkin ng ating teritoryo, nanggigipit, nangahara sa ating mga sundalo, mga Coast Guard. 'Di ba? Tapos naman itong kasalukuyang gobyerno naman, hindi ko naman sinasabing kabilang si PBBM doon mga tol, pero nasasangkot ngayon ng pinsan niya. Parang wala ka na ngayon mapipili sa kanila no? Wala ka nang mapipili eh. Di mo alam kung sino na pagkakatiwalaan natin mga tol eh. 'Di ba? Kasi parehong kalaban eh. 'Di ba? Kalaban, kakampi ng mga banyagang bansa na gustong manakop sa atin. Yung isa naman mga tol, do hindi pa napapatunayan,
is kasangkot naman mga tol sa mga nagnanakaw naman dito sa kaban ng ating bayan. So sino pipiliin mo sa kanila? Kung ikaw tatanungin, sino pipiliin mo? 'Di ba? Yung mga kakampi doon sa China o yung mga nagnanakaw sa atin? My goodness. Isa sa sumalubong ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard bilang bahagi ng coordinated meeting procedure. Bukod sa isang routine encounter, isinasadiwa rin ang legasiya ng mga bayaning sina Diego at Gabriela Silang na nagsisilbing gabay sa Philippine Navy at PCG para protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Para protektahan ang soberanya ng Pilipinas laban sa kahit na sino mang bansang magtatangkang manakop sa ating teritoryo. Soberanya, di ba? Alam nyo mga tol kung bakit natin ipinaglalaban ng West Philippine Sea. Kasi bukod sa atin yan, meron diyang yaman, nakatago, nakabaon sa kailaliman ng dagat na pwede sanang magpayaman sa bansang Pilipinas. Imagine nyo kung ilang toneladang langis, natural gas ang nandiyan dyan na pwedeng magpayaman ng ating bansa mga tol. Pero alam nyo mga tol, naiisip ko rin gumagawa ng paraan ang tadhana, ang Panginoong Diyos para hindi pa natin makuha yan. Hanggat nakaupo, nasa pwesto, nandiyan dyan, mga tol, yung mga magnanakaw. Bakit? Kasi kahit makuha natin lahat ng yaman na nandiyan dyan, palagay ko hindi pa rin yayaman ng Pilipinas. Dahil ang yayaman lang mga tol, yung mga buhaya rito. Sila lang ang makikinabang niyan. Biruin mo yung buwis na ibinabayad ng bawat isa sa atin. Hindi pa nga sila kontento sa buwis mga tol Nangungutang pa Diba? Nangungutang pa sa ibang bansa mga tol. Kaya nga nasa 17 trillion na, 16 trillion, 17 trillion na utang ng Pilipinas Para saan sana? Sa development sana ng ating bansa. Pero tanong, may development ba? Wala Biruin mo yung kahapon pinakita mga tol. Nakita ko lang to social media yung picture nung limpak-limpak na salapi mga tol na nandoon sa ibabaw ng mesa. Biruin mo yun mga tol. Kung ilang flood control na sana ang maitatayo sa maayos na paraan na yon para sana pag umuulan, tuloy-tuloy pa rin sana ang buhay natin. Hindi nahihinto dahil hindi bumabaha. Pero anong nangyari? Sa kanila bumabaha ng pera, sa atin bumabaha ng tubig. Ganun katindi kurakot dito. Kaya kung sakasakali mga tol, makuha natin yung natural gas dito sa West Philippine Sea. Parang palagay ko hindi rin natin mapapakinabangan Bakit? Kasi ibubulsa lang yan ng mga magnanakaw dito sa Pilipinas. Kailangan talaga may maparusahan. Dadaan pa sa acceptance procedure at commissioning ang bagong warship bago ito opisyal na mapabilang sa active fleet ng Philippine Navy. Napapanahon ang pagdating ng future BRP Diego Silang. Ngayong nagpapatuloy ang AFP Modernization Program at magiging dagdag pwersa sa pagpapatrolya sa karagatang sakop ng Pilipinas. Wish lang talaga matuloy yung panukala o yung hinihiling ni DND Secretary Gibo Teodoro na instead of 15 years is mas mapabilis yung AFP Modernization Program. Pero wala kasi sa kanila yun 'Di ba? Nandoon sa humahawak ng pera ng Pilipinas. Paano natin mapapabilis kung walang budget? Actually, hindi ako naniniwalang mahirap ang Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas. Kung gagamitin lang sana natin mga tol sa tamang paraan, yung pera ng Pilipinas mga tol, baka hindi lang 1, 2, 3. Baka meron tayong aircraft carrier pa. Baka meron pa tayong mga submarine na nagbabantay sa ilalim mismo ng karagatan natin. Sana matagal na tayong umaani ng langis dyan, ng natural gas dyan. Diba? Wala Kabilang na ang West Philippine Sea. Upon joining the active fleet, the 2nd Miguel Malvar-class frigate will enhance the Philippine Navy's operational readiness, maritime domain protection, and capability to uphold a free, secure, and rules-based international order. Yung mga sundalo natin gusto tayong protektahan lahat. Handa nilang ibuwis yung buhay nila. No? Sad to say mga tol, para silang itinutulak sa gera pero hindi sila binibigyan ng tamang armas para sa kanila. The overall posture that this will give to the Philippine Navy and the AFP is that we have more capable ships that could patrol our maritime domain for longer periods of time. And they are fully supported
through our forward operating bases. Natapos naman na ang joint visual inspection ng Philippine Navy sa 6 na Abukuma-class destroyer escort na inalok ng Japan sa Pilipinas. May rekomendasyon ng isinumite sa Department of National Defense na siyang magdedesisyon kung tatanggapin ng mga Japanese warship na nasa 30 taon nang nasa serbisyo. Tanggapin na. Tanggapin na lang natin mga tol. At least mga armas na lang ang ikakabit natin. Total tapos naman na. Pero hindi natin alam kung ano yung rekomendasyon, kung ano yung nalaman nila, kung ano yung mga natuklasan nila dito sa mga barkong to. Kung sakasakaling pwede pang kabitan to ng mga makabagong sandata, yun na lang yung gagastusin natin. Kahit papaano mas mura kaysa bumili pa tayo ng isa pang buong barko tapos kakabitan pa ulit natin ng mga sandata, doble-doble gastos. Pero kung etong lima na Ubukuma class na ibibigay ng Japan, alam naman natin ang teknolohiya ng Japan mga tol, hindi ang biro. Kung yun na lang ang kulang natin, yung mga makabagong armas at compatible pa rin naman siya dito sa mga barko na to mga tol, napakalaking tulong niyan para sa atin. It is probably most likely undergoing deliberation now at the level of Joint Headquarters or Department of National Defense. It doesn't mean that if these are old or 20, 30-year-old ships, we could not use them. Again, we will submit to the decision of DND if we could go for the brand new ones and wait for the delivery, or in the meantime, as a stopgap measure, use what is being offered to us by the Self-Defense Force of Japan. Napakabuti ng Japan, no? Napakabait nila para bigyan tayo ng kahit na sabihin nating 30 years old na yung mga barko na yan mga tol. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, iba kasi ang teknolohiya ng Japan. Iba yung pagdating sa mga ganyan nila. Halimbawa na lang, 'di ba, sa mga sasakyan pa lang makikita mo naman kahit na basta nasa tamang maintenance lang mga tol, aabutin talaga ng susunod pang henerasyon. Marami pa nga ako nakikita mga kapatid kahit ng mga 1992 model na ng mga Honda Civic o kaya mga Toyota Corolla. Gumagana pa, nasa kalsada pa rin ngayon. Basta proper maintenance lang talaga. Samantala, pinalalakas pa ng Philippine Army ang kanilang drone capabilities sa harap ng mga nagbabagong hamon ngayon sa seguridad. Pagdating sa acquisition ng mga ito, nais ng Army na gawang Pinoy ang mga dagdag drones sa tulong ng Self-Reliant Defense Posture Program ng pamahalaan. Kaya naman mga ganyang klase, kayang-kaya na ng Pilipinas yan. If you look at yung Russian and Ukraine, and drone as a very big part of those conflict. Tama. I think that's the way ahead. Part sa mga technical working groups natin is to ensure that these spares should not be coming from, alam mo na, na hindi ma-compromise yung ating dapat hindi made in China. acquisition. May kapabilidad na rin ng Army sa pagsasagawa ng Maritime Air Patrol gamit ang kanilang mga eroplano, kung saan mula sa Aviation Battalion ay upgrade ito bilang regiment. Patrick Deasu. Alright mga kapatid, eto na nga. No? Sa pagsisikap pa rin mga kapatid ng ating sandatahang lakas, nagagawa pa rin nilang protektahan ng ating karagatan, ng ating soberanya sa mga assets na meron lang sila. And good thing naman mga tol, kahit papano pa isa-isa na dadagdagan at maraming salamat din sa mga bansa na tumutulong sa atin, nagpapahiram ng kanilang gamit. And napakaswerte pa natin kung may magbibigay tulad nitong Japan, di ba? Binibigyan tayo ng 5 barko. Do matanda na, luma na, pero proper maintenance yan mga tol, ay mapapakinabangan pa rin natin yan. Pwede pa rin nating kabitan ng mga makabagong armas kahit luma na yung barko, nasa makabagong armas pa rin mga tol. Hindi naman kasi yung mismong barko makikipagbanggaan Siyempre yung mga ikakabit pa rin nating armas dun para mas maprotektahan natin yung ating soberanya. Anyway, bilang mga Pilipino mga tol, ano ang inyong masasabi tungkol dito sa balitang ito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.